Paano kung ang isang strategic bomber na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay masira nang hindi man lang nakakalipad? 3:42 a.m. Napansin ng mga Russian radar operator ang mga kahina-hinalang contact sa mababang altitude sa kanilang mga screen. Nasa 260 talampakan ng taas at hindi pantay ang bilis. Ang mga track na ito ay hindi gumagalaw na parang aircraft at hindi rin ito mukhang gawa ng panahon. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsasalita. Pagkatapos, may isang naglakas loob na sabihin ito. Ang mga contact ay nasa loob na ng defensive ring. Hindi nagmadali ang mga drones sa pagpasok. Dumating sila ng tahimik ilang oras nang nakalipas. Lumusot sa mga blind spot ng radar, sa mga ilog, at sa pagitan ng mga burol. Sa ganitong taas, halos walang silbi ang mga long-range sensors. Ang banta ay hindi palang parating. Nandito na sila. Sa northern hardstand, tumagos ang mga floodlight sa hamog at ipinakita ang hugis ng 1,200, 100, at 60 strategic bomber. Ang aircraft ay hindi kargado ng fuel para lumipad. Nakabukas ang mga panel nito at napaliligiran ng ground equipment. Bahagyang nakalabas ang isang engine intake. Kakaalis lang ng maintenance crew sa lugar, wala pang 1 oras ang nakararaan. Hindi ito isang bomber na naka-alert. Ito ay isang bomber na nasa kalagitnaan ng pagkukumpuni. Isang strategic aviation capability na nagkakahalaga ng halos 200 at 60 milyong dolyar ang nakatinggalang. Malamig ang mga makina at umaasa lamang sa perimeter defenses para makabili ng oras. Oras na wala na sila ngayon. Habang nagbabago ang ihip ng hamog, ilang drone ang humaging sa gilid ng runway sa taas na wala pang 6 na metro mula sa lupa. Ang iba ay bumagal at nanatili sa posisyon. Pinapanatili ang spacing ng may machine precision. Walang random na galaw, walang pag-aalinlangan. Bawat segundo ay mukhang planado. Sa loob ng command post, nagsimulang magtunggali ang mga protocol at ang realidad. Dinisenyo ang base para rumisponde sa mga parating na banta, hindi para madiskubre. Nagsimula na pala ang operasyon. Nagsimulang mag-power up ang mga air defense systems. Napagtanto nilang ang pinakamahalaga nilang aircraft ay nakalantad sa pinakamahina nitong sandali. 3:44 a.m. Walang babala. Isang second wave ng mga drone ang humiwalay sa formation at mabilis na umakyat sa ere, tumagos sa hamog. Agad na nagbago ang kanilang profile. Bumilis ang takbo at luminaw ang electronic signatures. Para sa mga Russian sensors, ang mga track na ito ay hindi na mukhang maliliit na drone. Nagmumukha na silang mga cruise missiles na sobrang lapit na. Tumugon ang long-range radar ng eksakto sa dikta ng doktrina. Sunod-sunod ang target locks sa display at tumaas ang threat levels. Sa loob ng Air Defense Command Vehicle, nagpatong-patong ang mga alert na mas mabilis pa sakayang i-clear ng mga operator. Tinawag ito ng isa bilang posibleng standoff strike at sumang-ayon naman ang isa. Wala ng oras para pagtalunan ito. Sa loob ng ilang segundo, 4 na high-value interceptors ang pinalipad na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos 2.5 milyong dolyar. Tumagos sila sa ulap at sumabog sa ere. Winasak ang mga decoys sa maliwanag na pagsabog halos 6 na kilometro sa itaas ng base. Mula sa pananaw ng mga Russian, mukha itong tagumpay. Yumiwanag ang langit at nawala ang banta. Sa sandaling iyon, naniwala ang mga crew na napigilan nila ang isang malaking pag-atake bago pa ito magsimula. Naghiyawan sila sa tuwa, sinunod ang mga procedure at isinumitate ang mga report. Pero eto ang problema. Lahat ng radar, sensor, at mata ng tao ay nakatingin na ngayon sa itaas. Habang nakapokus ang air defense umbrella sa walang laman na langit, wala nang nakabantay sa mga ground level corridors. Lumabo ang picture sa low altitude at ang mga naunang contact ay naglaho sa background clutter. Inakala ng sistema na noise lang ang mga ito. Mga false return na natatakpan ng terrain at hamog. Sa ibaba ng radar horizon, mahigit 30 drones ang patuloy na sumusugod. Pinapanatili nila ang altitude sa ilalim ng 300 talampakan, dikit sa semento, damuhan, at service roads. Tahimik ang kanilang mga motor at mas naging dikit ang kanilang space. Ang akala ng mga defender ay naharang na ang pag-atake. Ang totoo, mali lang ang naging klasifikasyon nila dito. At ito ang naglatag ng entablado para sa susunod na mangyayari. Dahil kapag ang iyong depensa ay nakatutok sa maling layer ng battlefield,
Ang pinakamapanganib na sandali ay yung hindi mo nakikita. 3:46 AM. Habang pinuproseso pa ng base ang mga intercept sa himpapawid, dumating ang tunay na banat mula sa ibaba. Sa ground level, 7 drone ang humiwalay sa swarm, bumulusok sa tarmac sa taas na 200 at 80 talampakan at bumaba palalo. Hindi na sila naghahanap. Nakafix na ang kanilang mga target. Infrared contrast na ang bahala sa iba. Ang 2,160 ay nakatingga sa ilalim ng floodlights. Nakabukas ang mga panel at kakatanggal lang ng mga maintenance ladders. Malamig ang mga makina nito pero nakalantad. 4 na dambuhalang, intakes ang nakaharap na parang mga nakabukas na pinto. Para sa isang bomber na dinisenyo para lumipad sa max speed, ito ang pinakamarupok na sandali ng buong buhay nito. Tumama ang unang drone sa intake rim at sumabog sa loob. Hindi ito malaking fireball, kundi isang focused blast sa loob ng engine housing. Ang shockwaves ay pumunit sa mga compressor blades na umiikot pa mula sa diagnostics kanina. Tumalsik ang mga peraso ng metal sa bilis na libu-libong metro kada segundo at winasak ang internal casings mula sa loob. Bumagsak ang hydraulic pressure at pumutok ang mga control lines. Kusa namang nag-shutdown ang fuel systems. Ngunit bumagsak ang isang engine pod at ang isa naman ay nag-lock solid. Hindi na sunog ang aircraft, pero epektibo itong nabaldado. Sa loob ng wala pang 40 segundo, Ang isang platform na nagkakahalaga ng mahigit $200 at $50 milyong ay nawalan ng kakayahang lumipad. Ang pagkukumpuni ay mangangailangan ng custom-built components, buwan-buwang trabaho sa pabrika at logistics na hindi na malayang makagalaw dahil sa mga sanctions. Sa paligid ng hardstand, tumindi na ang mga alarma. Nagtakbuhan ang mga ground crew at nagdatingan ang mga security vehicles. Pero nung humigpit na ang perimeter, tapos na ang pinsala. At habang nagla-lockdown ng base sa paligid ng bumagsak na simbolong ito, hindi nila napansin na ang iba pang bahagi ng swarm ay nakaalis na. Pumipila na sila para sa second strike na mas malubha pa kaysa sa una. 3:48 AM. Hindi na localized ang mga alarma. Nag-lockdown na ang buong base. Matapos ang tama sa mga makina, inakala ng mga Russian commanders na tapos na ang worst-case scenario. Tinamaan ang strategic bomber, pero hindi ito sumabog. Pumasok ang mga fire crew at isinara ng security units ang hard stand. Sa pananaw nila, ang primary objective, ang simbolo, ay napinsala pero naagapan naman. Ang maling akalang yon ang humubog sa lahat ng desisyon na sumunod. Nag-reset ang ground radar at ang short-range air defenses ay tumutok paloob. Mahigit 70% ng natitirang defensive assets ay hinilapalapit sa baldado ng 2,160 bumuo ng mahigpit na protective bubble sa paligid ng aircraft. Tinatunong base ang bomber na parang isang nasugatang hiyas. Ang hindi alam ng karamihan sa kanila, ang orihinal na operasyon ay may second layer. Sa gilid ng airfield, halos 4 na raang metro mula sa hardstand, isang maliit na insertion team ang gumagawa ng huling assessment. Hindi sila naroon para lumaban. Naroon sila para samantalahin ang kalituhan. Sa loob ng halos 2 minuto, naging totoo ang pagkakataon. Na-distract ang mga gordiya, na-saturate ang mga sensors, at watak-watak ang responde. Pagkatapos, isang hiwalay na perimeter alarm ang tumunog. Hindi radar, hindi air defense, kundi isang simpleng physical trigger. Sa loob ng ilang segundo, 3 rapid response vehicles ang pinadala mula sa southern gate. Tumagos ang headlights sa hamog at biglang nagsara ang pagkakataon. Hindi nagdalawang isip ang team. Umatras sila sa daan kung saan sila pumasok. Walang iniwang bakas ng labanan o ebidensya na nandun sila. Tapos na ang Plan 8. Sa loob ng command network, isang bagong direktiba ang kumalat sa swarm. Nawala ang control, links, at tinanggal na ang human input sa loop. Ang mga natitirang drone na mahigit 30 units ay lumipat sa autonomous navigation gamit ang onboard visual matching at terrain reference. Sa puntong ito, naniniwala ang mga Russian commanders na na-stabilize na nila ang sitwasyon. Na-contain na nila ang damage at na-secure ang priority asset. Pero sa pagbuhos ng lahat ng puwersa sa asset na neutralisado na, lumikha sila ng blind spot sa ibang parte ng base. Isang blind spot na sasamantalahin sa bilis ng makina. Dahil ang pag-atake ay hindi pa tapos. Nagpapalit lang ito ng target. 3:50 AM.
Habang hinihigpitan ng security forces ang hawak sa baldado ng bomber, tahimik na lumipat ang laban sa silangan. Ang mga natitirang drone, 32 ayon sa huling bilang, ay bumaba pa lalo at humaging sa semento sa taas na wala pang 200 at 40 talampakan. Hindi na ito reconnaissance. Ito ay terminal guidance na. Wala pang 450 metro mula sa hardstand. Naroon ang kumpol ng mga reinforced structures na halos hindi iniisip ng mga crew tuwing alert. Mga hardened doors, climate-controlled interiors, at mga linya ng kuryente na humuhuni sa hamog. Sa loob, mahigit 50 long-range cruise missiles ang nakahanda para sa winter operations. Kargado, programado, at naghihintay. Hindi nakita ng mga defender ang pagbabago sa oras. Ang mga pansir crew ay nakatutok pa rin sa itaas at paloob. Binabantayan ang bumagsak na simbolo. Ang radar filters ay nakatono para i-reject ang clutter. Ang kaunting data na galing sa ground level ay binaliwala bilang noise, mga sasakyan, debris, o echo mula sa mga pagsabog kanina. Pagkatapos, bumilis ang mga drone. Dumikit sila sa runway gamit ang mga nakaparadang equipment at service buildings bilang panangga. Sa wakas, lumitaw ang mga tracers. Makakapal na linyang apoy sa ere. Pero huli na at hindi pulido ang asintada. Sabay-sabay na tumama ang unang wave ng mga drone sa reinforced doors. Walang dambuhalang pagsabog, kundi isang bigla at marahas na pagbabago sa pressure. Sa loob ng storage base, libo-libong litro ng high-energy propellant ang nagliyab. Sumipa ang temperatura ladpas 4,800 degrees Fahrenheit sa loob ng ilang segundo. Bumigay agad ang mga guidance systems at na-deform ang mga composite casings. Sumabog ang isang missile, sunod ang isa pa, hanggang sa magtuloy-tuloy ang tinatawag na cascading thermal event. Yumanig ang base. Gumana ang fire suppression systems, pero na-overwhelm ang mga ito bago pa man makastabilize. Bago pa ma-realize ng mga commanders ang mangyayari, mahigit 40 missiles na ang hindi na pwedeng gamitin. Naging mga baluktot na frame at tunaw na electronics na lang ang mga ito. Tumugon ang air defenses gamit ang lahat ng natitira nilang lakas. Umugong ang mga kanyon at lumiwanag ang gabi sa mga muzzle flashes. 17 drones ang sunod-sunod na nasira. Pero ang mga survivors ay nag-a-adjust in real time based sa bawat tracer na lumalampas. Hindi ito brute force. Ito ay attrition by design. Nang sumabog ang huling drone, hindi na maayos ang pinsala. Sa loob ng wala pang 3 minuto, ang nakaplanong long-range strikes para sa isang buwan ay nabura na. Hindi na intercept, hindi na delay, kundi tuluyang na delete. At habang gumugulong ang usok sa eastern perimeter, isang katotohanan ang hindi na pwedeng baliwalain. Ang bomber ay hindi kailanman naging main objective. Ito ay ang distraction na naging daan para maging posible ang lahat ng ito. 3:53 AM, tumigil ang putukan. Hindi dahil wala ng banta, kundi dahil wala na silang matitira pang babarilin. Mababa ang usok sa airfield. Ang 2,160 ay nanatili sa hard stand. Buo ang hugis, pero patay na ang function. Nakalok ang mga makina, offline ang hydraulic systems, at maraming piyesa ang idineklarang hindi na maayos on-site. Sa initial estimates, abuting ang 6 hanggang 8 buwan ang recovery kung makakakuha pa man ng piyesa. Ang gastos ay lagpas $130 milyong at hindi na garantisado ang full readiness. Mas maluba ang kwento sa missile storage area. Kinumpirma ng damage assessments na mahigit 40 long-range cruise missiles ang hindi na mapapakinabangan. Tunaw ang guidance units, baluktot ang control surfaces, at compromised ang fuel systems. Ang inabot ng ilang taon para gawin ay naubos sa ilang minuto. Kahit sa positibong tansa, aabutin pa ng susunod na operational cycle bago mapalitan ang mga ito. Pagdating ng umaga, kitang-kita mula sa kalawakan ang mga kahihinatnan. Sa loob ng 24 na oras, ang mga natitirang strategic aircraft ay inilipat sa mga secondary base na mahigit 2,000 kilometro ang layo. Tumagal ang flight times, tumaas ang maintenance demands, at lumiit ang operational windows. Ang dating forward strike hub ay tahimik na na-downgrade bilang isang liability. Hindi ito isang madulang pagkatalo.
Ito ay isang pagkatalo sa matematika. Mas kaunting eroplano ang available. Mas kaunting missiles sa inventaryo. Mas mahabang distansya papunta sa mga target. Bumagal ang strike planning at binago ang mga schedule. Ang ilang operasyon ay pinagpaliban ng walang katiyakan. Hindi dahil sa politika. Kundi dahil wala na silang kapasidad. Ang base mismo ay na-reclassify. Pinalakas ang defensive assets, hindi para mag-project ng power, kundi para maiwasang maulit ito. Ang mga resources na para sana sa front lines ay hinila pabalik para bantayan ang mga natitira. Sa wala pang 15 minuto ng actual na contact, napilit ang baguhin ang buong winter posture. Walang teritoryong Balit ng kamay. walang aircraft na na-capture. Pero nagbago ang strategic balance dahil simula sa gabing ito, isang sapantaha ang naglaho na ang mga asset na ito ay hindi pwedeng dalawin. At sa oras na gumuho ang paniniwala ngayon, lahat ng nakatayo rito ay nagsisimula ang atras. Ang nasira nung gabing iyon ay hindi lang 2,160. Ito ay ang paniniwala na may mga sandata na hindi mahahawakan. Hindi bumagsak ang bomber sa gitna ng labanan. Hindi ito natalo sa isang dogfight. Tinira ito habang nasa maintenance. Tahimik, nakalantad, at inakalang ligtas. Sa ilang minuto, ang isang platform na ginawa para magpakita ng lakas sa iba't ibang kontinente ay naging pabigat sa sarili nitong runway. Iyan ang tunay na pagbabago. Ang operasyong ito ay hindi umasa sa napakalakas na puwersa. Umasa ito sa timing, pandilin lang, at pag-intindi kung paano mag-iisip ang mga modernong depensa. Sa pagsasamantala sa luhikang yon, napilitan ang militar na magkaroon ng major strategic rethink dahil sa maliliit at murang sistema. Pinaghiwa-hiwalay ang mga eroplano, binago ang mga strike plan, hinila ang mga resources mula sa harap para bantayan ang mga asset na hindi naligtas. Walang nabagong hangganan, walang ginawang deklarasyon, pero nagbagong kilos at pag-uugal. At sa digmaan, mas mahalaga yon kaysa sa mga headline. Dahil kapag na-realize ng militar na ang kanilang pinaka-iniingatang kagamitan ay kayang abutin, ang bawat desisyon sa hinaharap ay nagiging mas maingat, mas depensibo, at mas magastos. Kaya tatanungin ko kayo, kung ang 2,160 ay kayang sirain sa lupa, ano pa ba ang ibig sabihin ng air superiority sa panahon na yon? Ay share ang inyong mga opinion sa comments. Kung nakita nyo mahalaga ang analysis na ito, i-like at mag-subscribe para sa mas malinaw at grounded na breakdown kung paano nag-e-evolve ang modernong digmaan. Madalas tahimik at laging mas mabilis kaysa sa inaasahan.